Praise the Lord.
May karatula po dito. Turn on the mic. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malamig po ba? Sa bahay namin, ang init. Ang sabi po ng Psalms 150 verse 6, ang sabi doon, let everything that hath breath praise the Lord. And praise the Lord. Praise ye the Lord. Mag-inhale nga po tayo. Meron nga tayong hininga. Ano? Ang sabi doon ng Biblia, lahat ng merong hininga, dapat purihin ng Panginoon. Amen? Kaya po ngayong umagang ito, praise the Lord, ay pupurihin po natin ng Panginoon. Ito po ay ating, para sa akin, obligasyon natin ito. Praise God. Good day po, everyone. Magandang araw po sa ating lahat and welcome to our worship service today. We thank God for gathering us once again in His house to worship, praise, and listen to His Word. Sa kabila po ng ating mga nararanasan ngayon, we are being tossed pakanan, pakaliwa, pabalik, pasulong, taas ng gasolina, sa kung saan, di ba? Hanggang sa bahay natin, nakaka-apekto yung mga bagay na to. But we are still more becoming resilient sa ating buhay. Pag sinabing resilient, Kristiyano ka. Yes. Pag may bagyo, medyo gaganon tayo. But we rely on the strength of the Lord. Then we go back. Then we move on. Di ba? Parang yung Noah's Ark. Nabasa niyo ba yan sa Bible? Yung ni Noah, yung barko. As the water goes higher, di ba? Habang tumataas yung dagat o yung tubig, anong nangyayari sa arko? Tumataas din. Ganon din tayo mga Kristiyano. Kahit na tumataas yung ating problema sa buhay, but we are on top of it with the Lord. Amen? Praise God. Hindi tayo lumulubog. Hindi tayo yung tipo ng mga Kristiyano pagka, yan ang problema. Nandun tayo sa ilalim, nalulunod. But with Christ, tayo ay nasa ibabaw ng lahat ng sitwasyon. Purihin ng Diyos. At gusto ko po sanang i-welcome kung meron po dito mga first-timers ngayon. Meron po ba? Mamaya na lang natin. Pagdating nila, baka nabalan po sila, Yan, tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. At tingnan po natin, kamayan po natin at batiin po natin. Nasa kanan natin, kaliwa, harap at likod. Lahat ng humihinga, batiin po natin ng magandang umaga at God bless you. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, aming mapagpala at mapagmahal na Diyos,
We thank you for this beautiful day and for allowing us to gather once again in your presence. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, pagmamahal, at pag-iingat sa amin sa araw-araw po na aming buhay. Lord, we lift up to you our nation, the Philippines. Sa gitna ng mga hamon sa buhay, kahirapan, kaguluhan, kalamidad, at mga personal naming laban, Panginoon, turuan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya at umasa sa iyong kapangyarihan. Diyos, anuman po ang aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali, na nagawa namin for the past days, Panginoon, hindi naman po namin ito maalala na, Panginoon, o naaalala namin ngayon. Panginoon, in Jesus' name, kami po ay nanghihingi sa iyo ng taus-pusong patawad. Sorry po, Panginoon, sa mga nagawa naming mga bagay na ito na nakasakit sa iyong damdamin. Lord, in Jesus' name, we are asking the grace, Lord, na ibinigay mo sa amin. And we believe in faith, Lord. Kami po yung nananampalataya na hindi mo kami pababayaan, O God, na malugmok sa anumang kasalanan sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya po, Panginoon, as we worship you today, allow us to worship you in spirit and in truth. Marami pong salamat, O God, sa iyong pag-ibig sa amin, Lord. Bless every family present here today, O God. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, trabaho, kalusugan at relasyon. Strengthen those who are weary, comfort those who are hurting, and give hope to those who feel discouraged. We especially pray for everyone worshiping with us today, Lord, especially those who are newcomers. Panginoon, may they feel welcomed, loved, and touched by your presence. And as we begin this service, Lord, open our hearts and mind to receive your message. Let everything we do today, Lord, bring honor and glory to your name. Maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity that we can worship you. And Lord, offer our lives as living sacrifices, O God. This is our prayer and thanksgiving in the sweetest name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Panginoon, sa umagang ito, ikaw lang ang aming itataas. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Hallelujah! Panginoon,
Inaalala po namin, Panginoon, kung gaano kadakila ang pagmamahal mo sa amin. Sabi, Panginoon, sa salita mo, nothing can separate us from your love. Panginoon, araw-araw pinapatunayan mo yan. Not even our imperfections, not even our sins. At yan, Panginoon, pinatunayan mo nung ibinigay mo ang bugtong na anak mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtanggap mo sa amin. At sa seguridad na wala kaming katatakutan na hingin sa inyo. Anuman ang nakakabuti sa amin, alam namin ipagkakaloob mo yun, Panginoon. Dahil mahal mo kami, O Diyos. Hindi kami matatakot lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang unang lumapit sa amin. Hindi kami matatakot humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, dahil ikaw unang nagpatawad sa amin. Hindi kami natatakot manghingi sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakalaking pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng karapatan na tawaging anak mo. At yun ang gusto naming ipamuhay, Panginoon, sa araw-araw. Maramdaman namin na ikaw ang ama namin, na napakabuti, na napakalaki ng puso, at napakamaunawain sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na sa pag-aawitan namin, maalala pa namin ang ginawa mo na kabutihan sa bawat isa.
lubos na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hayaan mong maranasan pa namin yan sa buong magdamag na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan at katapatan. Kapag ganti ay kabutihan, yan po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulay-bulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kaming lahat ay binigyan ninyo ng pagkakataong sumamba, magpuri, mag-alay, maghandog ng aming sarili. Hindi man po karapat-dapat, aming Diyos, humihingi kami sa inyo ng kapaumanhin. Patawarin niyo po kami at patuloy na pakalinisin niyo po ang aming puso, isip at kalooban ng inyong banal na dugo. At marapatin niyo po, Panginoon, na sa oras na ito, ang inyong patuloy na pangunguna, pagpapala, ang aming maranasan. Salamat po, aming Diyos, sa kabusugang espiritual na ipagkakalob niyo sa amin. Ngayon pa lang ay amin na pong lubos na ipinagpapasalamat sa inyo. Pangunahan niyo kami at pagpalain sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kapag binabastos o sinasaktan tayo ng ibang tao, ano ang nagiging tugon natin? Tinitiis mo na lang ba ito o hinahayaan mong abusuhin ka? Ano ba talaga ang tamang pagtugon sa masasamang gawain na ginagawa sa atin ng ating kapwa? Sapagkat hindi po natin mapigilan eh. Hindi natin alam kung bakit ganun ang ugali nila. Hindi rin natin alam, minsan ganun din tayo. Di po ba? May mga ganong instances sa buhay natin at maging sa ating kapwa. Isinalaysay ng Panginoong Jesus ang luma pong kautusan o ang matandang kautusan sa mga Israelita. Matthew 5:38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang sinasabi pong ito ng Panginoong Jesus ay hango po at nagmula po sa loob Moses. Sa Exodus 21:23 to 25, but if there is harm, then you shall pay life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, and stripe for stripe. Kapag daw ho, ito pong usaping ito, itong bagay na ito na binabanggit po, ay kumbaga sa ating mga Pilipino noong pong araw, kapag ka meron pong nangyaring hindi maganda sa isang tao, ang ginagawa pong, ginawa masama sa kanya ng kapwa ay kung buhay ang inutang, ay di buhay din ang kabayaran. Parang pelikula yata ho yun, ano? Sino nakapanood ho noon? Di ba ho? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. But the original intention of these laws in the Old Testament concerning an eye for an eye and a tooth for a tooth, it is for civil courts to apply them. Hindi po personalan. Pero noon po, parang ginawa nila itong personal. Na kapag ako'y sinaktan mo, sasaktan din kita. Di ba? Pero ito po ay meron pong background na sinasabi. Deuteronomy 19:15-21, huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lamang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, patutunayan o patatayuin silang 2 sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na maglilingkod sa panahong iyon. Dapat itong imbestigahan mabuti ng mga hukom. At kung mapapatunayang nagsisinungalinga ang saksi sa pamagitan ng pagbibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan. Ang parusahang dapat sana ay sa taong pinagbibintangan niya. Sa pamagitan nito, mawawala ang masamang gawa sa inyong bansa. Matatakot ang mga makakarinig nito at wala nang gagawa muli na masamang gawa ito. Huwag kayong magpapakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung mabulag o nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin.
kung nang bali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya. So, ito po ay usapin sa hukuman. Pupunta ka sa korte and then pag-uusapan kung meron pong naargabyado. Pero dapat merong saksi. Hindi lang isa, dapat 2 hanggang 3. Pero nakalulungkot, the scribes and Pharisees in Jesus' time interpreted this statement to justify personal retribution. Yung itinuturing po ng panahon ng Panginoong Jesus na tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses ng mga scribe at mga Pariseo, mali ang kanilang pag-describe na ito. Bakit po? Kasi wala nang usapan. Gantihan na lang. At sila ang nag-i-interpret nito. Ganong ang Old Testament ay nagsasabi na hindi ganoon. Kailangan, kung merong sakitan, dalhin mo sa kinauukulan. And then, kung hindi mo matiis, edi iharap mo doon. Magdala ka ng saksi. And then, patutunayan ng hukuman kung talaga bang nagkasala. Kapag napatunayan na totoo ang ginawang masama ayon sa patutuo ng 2 o 3 saksi, saka pa lamang hahatulan. Pero, kung yung saksi nagsisinungaling, anong sabi ng Biblia? Yung gusto mong ipataw doon sa iyong sinusumbong, sa iyo ipapataw. Kasi mali ang iyong testimonya. Pero ang pinauso ng mga Pariseo at skriba noon, at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin, wala nang demandahan, wala nang usapan, gantihan na lang. At nung araw po dito sa Cavite, ganoon. Kaya po yung mga pangalan ng ating pong mga barangay dito sa Cavite ay, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganoon ang pangalan ng mga barangay? Sa amin po sa Alfonso, meron pong barangay ang pangalan ay kay Titingga. No? Kung si Fernando po, isang bala ka lang. Sa amin ho, isang tingga ka lang. Hanggang ngayon ho, yun po ang barangay. Sa Dasmariñas po, yung pangalang Paliparan, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Paliparan? No? Nung araw po, no, walang pumupunta dyan. Bakit ho? Aba, lilipad ang ulo mo dyan. Di ba? Akala niyo paliparan ng eroplano? Hindi po. Ang ibig sabihin noon, gano'n. So, gano'n po. Meron pong history. Sapagkat eto nga, ginawang literal. Yung eye for an eye, tooth for a tooth, yun ang kwan. At kahit dito sa atin, no, ay nakikita natin. Hindi ko pa alam kung ano pa hong ibang lugar dyan sa inyo na meron pong kinalaman sa ganitong uri ng paniniwala na naging kultura na ng lahat. Na ang tunay naman pong kahulugan ng old law na buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay kailangang pag-usapan sa hukuman. At yun nga po ay napakalaga. Kahit pa ulit-ulit na po na sinasabi ng Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang paghihiganti, ginagawa pa rin ito ng iba. Dahil hindi nila makontrol ang kanilang sarili, ang gusto makapanakit din dahil nasaktan din sila. Leviticus 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Proverbs 20:22, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh, sa Kanya ka magtiwala. Proverbs 24:29, huwag mong sasabihin, gagawin ko sa Kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. So in both Old Testament and in the New Testament, the matter of vengeance was to be lifted up to God and His duly appointed agent, and that is the civil government. Kaya po merong gobyerno, kaya may pamahalaan. Sila po yung tagapamayapa. Sila po yung gagawa ng daan para sa pagkakasundo. Kaya meron pong gobyerno. Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Romans 13:1-3-4, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang naglata o nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat
dapat matakot. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kakapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So kaya po merong pamahalaan, kaya may barangay, kaya meron po tayong order dahil merong pamahalaang itinatag ang Diyos. Hindi lang ho sa community, maging sa church o kung saan mang lugar, meron pong pamahalaan. Ang aral, personal vengeance has no place in the lives of those who are the children of God. Walang puwang ang salitang personal retribution o maghihiganti ako ng sarili ko dahil naapi ako. Matthew 5:39, 40 and 42, but now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slap you on the right cheek, let him slap your left cheek too. And if someone takes you to court to sue you for your shirt, let him have your coat as well. When someone asks you for something, give it to him. When someone wants to borrow something, lend it to him. So, the principle of Jesus about the proper response to evil, sabi po sa Tagalog ng Matthew 5:39, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Meaning, do not resist an evil person. Huwag nating labanan ang masamang tao. Hindi dahil sa hindi mo kayang gumanti sa taong gumagawa sa iyo ng masama. Kaya hindi ka kumikibo, hindi ka nagsasalita dahil pinipigilan mo ang iyong sarili sapagkat hindi tamang suklian ng masama ang masama. Ang taas po ng level, mga kapatid, ng salitang mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Kung ibababa natin ang ating sarili sa baba, masama. So, walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat mabuti. Pero, ang tao, binigyan niya ng will, ng kalayaan na pumili ng kanyang sariling pasya. So, hindi natin alam kung bakit ang tao gumagawa siya ng masama. Bagamat ugat ito ng kasalanan. At iyon ang pinagmulan kung bakit lahat tayo ay nadamay sa ginawa pong kalayaan ng unang tao. At bunga noon, tayo nagkasala. Kaya nga po, makita natin dito, uulitin ko, hindi ka kumikibo o nagsasalita o dahil pinipigilan mo ang sarili sapagkat hindi tamang suklian ng masama ang masama. Kapag nasaktan ka, initial yun normal yun sa tao na umaray ka, na masaktan ka Di ba? Pero hindi tama, nasaktan mo rin yung gumawa sa iyo ng masama. Sunod na prinsipyo ng Panginoong Jesus tungkol sa pagtugon ng gawa masama, respond to evil by doing good. Anong sasabihin natin? Ginawa na ako ng masama, gagawin ko pa siya ng mabuti? Tama ba yun? Yun ang katwiran ng marami. Pero ito ang prinsipyo ng Panginoong Jesus. Responding to physical abuse, kung sampaling ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Ang palad naman niya, dala-dalawa, ako nasaktan siya, hindi. Pero ito ang turo ni Jesus. Ang pangungusap na iharap pa ang ikalawang pisngi ay tumutukoy sa pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapatawad. Responding to civil case, inihabla ka ng kapitbahay mo dahil kursunada niya o naiinggit siya sa suot mong damit dahil maganda, ibigay mo pa ang iyong balaban. Yun ang sabi ni Jesus. Hindi ko sinasabi ito, sabi ito ni Jesus. Responding to government oppression, kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Responding to those asking to help, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo ng tulong at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. So pare-pareho lang ang prinsipyo na itinuturo sa bawat isa sa atin. We are not to resist the person who would mistreat us, who would try to deprive us of our possession. Hindi natin dapat labanan yung mga taong malulupit, mga taong gumagawa ng masama. Hindi natin dapat labanan ang bawat taong sumusubok na kuhanin o agawin ang ating mga ari-arian.
Pero wag ka na naman dadaan doon sa alam mong daanan at binabantayan ka. Abay, iba na yun. Di ba? Alam mo na yan ay nandyan yung tao na gustong kumuha sa iyo, diyan ka pa dadaan. Umiwas ka na. Unless na wala talagang daanan, ay di wag mong dalahin yung iyong daladala na gusto niya sa iyo. Di ba? Ay dadaan ka nga dyan, type pala niya yung hikaw mo. Yung kwintas mo, isusuot mo pa. Pupunta ka sa Divisoria, alam naman natin kung ano ang mga taong naruroon. At iba-iba, hindi naman lahat. Abay ko, ano ba, may sakit ka ba sa atay? Naninilaw ka? Nandun ka pupunta? Di ba? So, mga kapatid, common sense. Alam na natin yung lugar at alam ko naman alam natin na kapag kagabi, delikado na magpagabi. O di wag ka magpagabi. Di ba ho? O magsama ka ng iba. O magpasundo ka sa kanto. O doon pa lang, maaga pa lang, kausapin mo na yung tricycle driver, sunduin ka yung kapitbahay mo para kilala mo. Di ba ho? Huwag na natin pang isuong ang ating sarili doon sa lugar na alam mo na hindi tamang puntahan o may mga gumagawa ng masama. Di ba? So, marami pong debatable tong issue na ito, mga kapatid. Pero ang turo ng Panginoong Hesus, sa halip na labanan ng masamang tao, respond in a positive and godly manner. Uulitin ko, mataas po ang level ng kabutihan kaysa kasamaan. Mataas. Tandaan natin, kung gagantihan daw po natin ng masama ang masama, ano pang pinagkaiba natin sa kanila? Kaya nga, ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin ng mga bagay nito. So demonstrate love towards them. Ipakita ang pagmamahal na naranasan natin sa Panginoong Hesus para sa kanila. Gawin mo at ipakita ang pagmamahal na naranasan mo sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng malayang pagbibigay sa kanila nang higit pa sa inaasahan nila makuha sa pamagitan ng puwersa, pang-aapi o manipulasyon o pambobola. Tanungin mo sandali ang iyong sarili. Ito ba'y gagawin ko talaga, literally, nang walang pagkukunwari? Bakit hindi mo subukan? Sa Biblia po, may mga literal talagang ginawa ito. Unang-una si Joseph in forgiving his brothers. Ginawa po talaga ito ni Joseph. Genesis 45:4-15. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang iyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Ito po yung sibling rivalry. Di ba? Anong lagi nating makikita dito? Yung highlight na sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ang hirap po nung kalagayan ni Joseph, di siya makaganti. 10 laban sa 1. 12 po sila magkakapatid. Siya po ay pang-11. So siya ang pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. Mga kuya niya, mga malalaki na. Siya, wala siyang kakayanan. Pero bakit ho ba? Ang kwentong ito ay magkakapatid na nagkainggitan pero nagkapatawaran. Pero naunawaan ni Joseph, nung nandun na siya sa tugatog ng blessing, ipinaunawa sa kanya ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya pinadala roon. Minsan hindi natin makita, lalo na sa ating pamilya, ang dahilan kung bakit tayo inaapi ng inaapi at laging inaargabyado.
Kung ba ako ay bunso? Kung ba ako ay walang kakayanan? Kung ba ako ay ganito lamang? Minsan hindi natin makita, pero may plano ang Diyos kay Joseph. May plano rin sa iyo ang Diyos. Minsan hindi magkasundo ang magkakapatid dahil lang sa aparador o sa lupa. Sabi nga nila, gusto mo masayang reunion? Pag-usapan natin ang lupa. Lupa sa kuko. Lupa na paghahati-hatian. Lalo na't malalaki na't may asawa na't may pamilya na. Di ba? Nandiyan pa. So mga kapatid, ano uli ang nakikita natin dito? Ano ang sabi ni Joseph? Hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Matinding kagalitan nito, mga kapatid. Another na kwento, si David, in sparing the life of Saul. Ang hari ng Israel ang time na yun. 1 Samuel 24:8-15, nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Hinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapiraso ng lalilayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa iyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong ako'y patayin. Hatulan nawa tayong dalawan ni Yahweh. Siya ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. Kailan po ba nagsimula itong away na ito ni David at ni Saul? Nung napatay po ni David si Goliath. Nainggit na. Yung dating magkakampi, pero dahil sa inggit at galit ng hari, hindi naisipan ng dating pastol na paslit na gumanti. Malaki na si David noong time na ito. May mga tauhan na siya. Hinahunting siya ng hari. At alam nyo, sa galit talaga ni Saul, sa yamot niya, sa inggit niya kay David, kahit si Jonathan, sinisibat niya. Dahil sa inggit, sa kaibigan ni Jonathan, na si Jonathan. Pero gumanti ba si David? Hindi. Ano ang sabi ni David? Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Meaning ang sinasabi niya, hindi ako masamang tao. Kaya nga sinasabi ko po kanina pa sa inyo, ang taas ng level ng taong gumagawa ng mabuti para ibaba mo ang iyong sarili at kapantay nila. Anong sasabi? Paano naman ako? Maargabyado naman ako. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin. Ito po, ang usapang ito ay parang sa bansa natin ngayon. Di ba? Yung hari, yung nasa pamahalaan, at nasa baba tayo. Wala tayong magawa. Hindi po ba? May nagagawa ba tayo? Nung isang araw, nasa palengke ako, sabi ng tricycle driver, "Sir, sasama na ba tayo sa rally? Nagkakaputo ko na sa Senado." Sabi naman nung isa sa akin, nung katabi, "Alam niyo sir, nung ako po ay nasa Dubai, doon ako nagtatrabaho, nagpunta po ako may hinahanap po ako ng isang lugar doon sa Dubai, hindi ko alam. Ang nalipitan ko, pulis. Alam niyo ang ginawa sa akin ng pulis? Sinamahan pa ako kung saan talaga ako pupunta. Ginaid niya ako. Minsan, nung ako po'y umuwi rito, galing sa abroad, amunta ako ng PTEX. Bago pa lang yung PTEX hindi ko alam kung saan ang sakaya ng papuntang Fairview. So, dahil yun ang naging gawi ko, pumunta doon sa ibang bansa, ganun din ginawa ko dito po sa atin, sa PTEX. Pagpasok po kasi ng PTEX, yung PITX, may mga table po doon ng pulis. Doon ako nagpunta. Nagtanong ako, saan ang sakayan dito ng kwan? Alam niyo, sir, tinawanan ako. At sabi sa akin,
Ako ba ay tanungan ng taong nawawala? Otoridad yon. At nagtawanan silang lahat doon sa table. Tumalikod na lang ako, sir. Malis na lang ako, kumamot ako sa ulo. Ganito ba sa Pilipinas? Alam ko, marami na tayong naririnig pang iba-ibang kwento sa panahong ito. Di ba? Ang iba, hindi na talaga makapigil. Di ba? So, anong gagawin natin? Maririnig ba ang boses mo? Anong sabi ni David? Sino ba akong upang hanapin ng isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad para marinig ang ating tinig? Para gumawa ng marahas, sapagkat ginawa ninyo ako ng marahas, ganun din ang gagawin ko. Literal din po na ginawa ng ating Panginoong Jesus na hindi suklian ang kasamaan, bagkos ginawa niya ng kabutihan. Jesus is our prime example. 1 Peter 2:20-23, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung pumatol. Mga kapatid, bakit sinasabi ang lahat ng kwentong ito sa atin? Madali na nating i-absorb ito kasi tapos na. Tayo, ang kwento natin hindi pa tapos. Anong gustong iparating sa atin dito ng Panginoon? Anong mensahe? Sumasalamin lang ho tayo ngayon, mga kapatid, sa isang napakalaking salamin at tinitingnan natin ngayon ang ating sarili. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng Biblia, history repeat by itself. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Sumari ba rin nating ulitin na pagtiwalaan ang makapangyarihang Diyos noon, ngayon, at kahit yes, sapagkat hindi siya nagbabago. Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, kaya kung magugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa magitan ng paggawa ng mabuti. Sa panahong ito, sa ating kalagayan, sa sitwasyon, kahit sa lansangan, dito sa ating bayan, ano ang gagawin mo? Diba? Talagang nako-compromise. Pero ano ang pipiliin mo? If we fail to extend goodwill to those who harm us, how can we demonstrate our genuine belief in and adherence to the teachings of our Lord Jesus Christ? Kung hindi natin susubukan na may ipakita ang kabutihan sa mga gumagawa ng masama at nananakit sa atin, paano natin may ipapakita? Alin po, ang ating tunay na pananampalataya at pagsunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. At kung gagawan nga natin ang kabutihan ang gumagawa sa atin ng kasamaan, are we to apply it unconditionally? Gagawin ba natin to ng bukal sa kalooban? At hindi po humihingi ng anumang kapalit? Ang mga turo ng Panginoong Hesus na ating pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan ay talagang mahirap gawin. At sasabihin natin, tao lang ako, hindi ako Diyos. Pangkaraniwan lang ako. Pero si Jesus, nagkatawan tao. At ang sabi niya, kung ano ang dinanas natin, dinanas din niya. Kung siya'y tinukso, tinukso rin siya. Tinukso tayo, tinukso rin siya. Pero hindi siya nagkasala. Nagtiwala siya sa Diyos. Oo, aminin natin talagang mahirap gawin ito. Pero huwag nating iwawaglit sa ating isipan para hindi makalimutan. We are called upon to be partakers of the divine nature. In other words, to be more like Jesus than men. Iyan ang huwag nating kakalimutan, mga kapatid. Tinawag tayo para maging kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos. Ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus sa pag-uugali, sa paggawa, sa pagsasalita, pag-iisip, at hindi lang po sa pangkaraniwang tao lamang.
Yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang laki po ng impluwensya ng mundo. Ilang oras lang tayong naririto? 1 oras, 2 oras, 3 oras? Para sabihin sa atin to, ilang oras tayong nasa sa labas? Kaya mga kapatid, napakahalaga, ang lagi nating tatandaan, tinawag tayo para maging kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos. Yun nga po mga pumupunta sa Japan. Meron po sila yata 3 o 4 na buwan na mag-i-stay sa isang lugar para sa training nila para sa salitang Nihongo. Yung basic language ng mga Japanese bago pumunta roon sa Japan. Diba? Walang uwian daw ho yun. Walang uwian sa 4 na buwan. Pagkatapos, pag natanggap ka, pagdating mo daw doon sa Japan, 3 taon, wala ring uwian. Tapos 5 taon, wala ring uwian. Bakit to? Dinidevelop yung kanilang, yung kultura, tinuturo sa kanila lahat. Meron po tayong BS every Wednesday sa Japan, ng ating mga kababayan doon. Minsan nga, kwentuhan lang kami ng kwentuhan patungkol po sa kultura nila. So, nakikita ko, yun nga, pupunta lang sa Japan, ganun ang training. Tayo pa kaya, pupunta tayo ng langit? Pwede ho ba tayo wala ng uwian ngayon? O wag naman, pastor, meron akong sinampay. Baka umulan maya-maya. Di ba? Meron akong ginawa, hindi ko pa natatapos. Di po ba? Yun pupunta ng Japan. Di po ba? May isang kapatiran tayo, nag-BBS kami. Sabi ko, ate, kailan uwi mo? Loobin nawa ng Panginoon, pastor. Siguro, mga 2 years pa. Ilang taon ka na? 5 taon ho itong binubuno. Walang uwian. Andito ho yung nanay noon. ng BS natin na yun. Walang uwian. Nandun yun sa Japan. Tayo pupunta ng langit, for life tayo doon. Di po ba? Bakit hindi natin subukan? Bakit hindi natin pag-aralan? Alam niyo mga kapatid, we are passing by. No? Tayo, alam niyo kung talagang taga rito tayo? Di sana, hindi naglagay ang Diyos ng 70, 80 years old na edad. For life na tayo dito. Kung ano, alam niyo po ba na habang tayo narito, training ground lang ito. Bakit to? Ang totoong lugar natin, hindi dito. Yung final destination natin, hindi dito. Ito po ay lugar kung saan tuturuan ka ng tama, ng mabuti, ng mga bagay na kung gusto mong pumunta sa langit. Sapagkat ang tao po ay may patutunguhan 2 pagkatapos dito. Isang eternal life and eternal condemnation. So dito po ang hasaan. So dito tayo hinahasa ng kabutihan ng katulad ng pag-uugali ng Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo dahil meron tayong modelo na dapat sundan. Ngayon, matapos nating marinig ang mga kwentong ito, bakit nagtataka ka pa? Bakit sinasabi mo pa na, ang hirap naman sanang gawin yun? Ang hirap naman gawin yung pastor? Talagang mahirap. Wala naman pong gawain madali eh. Yan po kayo umupo dyan, mahirap po yan. Yung lahat kayo nakatitig sa akin, at ako nakatitig sa napakarami. Mahirap din pong gawin ito. Pero bakit natin ginagawa? Kasi gusto natin marinig ang sinasabi ng Biblia. 1 Peter 1:15-16, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Gusto niyo pumunta ng langit? Taas po ang kamay, gusto pumunta ng langit. Iilan lang yung iba. Lahat tayo, mga kapatid. Di ba? So mag-undergo tayo ng training. Hindi po pwedeng hindi. At itong ating ginagawang ito ay pagsasanay. Anong sabi lagi ng Biblia? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kahapon po, may kasal po yung isa nating kasama dito sa church. Nung umuwi na po kami, sabi nung 2 kong kabataang kasama, sabi nung anak ko at saka nung 2 kabataang narito po rin sa atin, sabi, kailan ka pa ba nagsimula sa church? Sabi nung magkasama, bata pa kami pero hindi naman kami nag-commit kagad sa ministry. Pero bata pa kami,
Nag-start na. Sabi ko sa anak ko, since birth pa yung mga batang yan, nakasama ko na. No? Kasi nung araw ho, kasi yung, ilan ba sila magkakapatid? 6 ho sila, 2 yung isang ina, isang ama, tapos 4 yung magkakapatid. Kasi ho sa kotse naming maliit silang lahat. Aba ngayon, hindi na ho kasyang lahat. Luglakihan na. Pero still mga kapatid, talagang ang training ganoon, sisimula sa bata. Sa totoo lang, malaki ang tiwala ng Panginoong Hesus, kaya niya sinasabi ito sa atin ngayon. Dahil kapag ganti ay kabutihan, matatalo ang kasamaan. Huwag tayong pumayag mga kapatid, natalunin tayo ng kasamaan. Matatalo talaga ang masama kung ang ganti ay kabutihan. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Yan ang ginawa ng Panginoong Diyos. Sa halip na tayo'y parusahan dahil sa ating talamak na kasamaan, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak para hatiran tayo ng kaligtasan. Dahil nais niya makarating tayo ng lahat sa paraiso at hindi lamang sa mundong ito. Kaya ang hamon, whenever mistreated, take the challenge to see how you might overcome evil with good. Ito ang hamon mga kapatid. Sa tuwing tayo po ay pinagmamalupitan, inaapi, tanggapin natin ang hamon. Na makita kung paano natin malulupig ang kasamaan sa pamagitan ng kabutihan. Mapalad tayo dahil hindi lahat ng tao nakarinig ng ganitong mga alam po pero hindi isinasagawa. Alam na ang makakatalo talaga sa kasamaan ay kabutihan pero hindi isinasabuhay. Ang lakas-lakas po mga kapatid ng batak sa labas. Pinagpe-pray niyo po ba ang bansa natin? Naipapag-pray niyo po ba ang ating Pangulo? Pangalawang Pangulo? Wala tayong kulay dito ha. Baka dito tayo magkagulo. Wala po. Pinagpe-pray ba natin ang ating mga senador, congressman, yung namamahala? Yung sa ating bahay, sa ating barangay, kasama ba sila sa prayer natin? Mga kapatid, napakahalaga na ipinagbadasal natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Uulitin ko, sinasanay lang po tayo rito. At tayo ang pipili kung saan natin gusto pag-alis natin dito. Hindi tayo hahawakan ng Diyos sa akin ka pumunta. Gusto tayong Panginoon sa Kanya tayo lahat pumunta. Pero dahil binigyan niya tayo ng sariling pasya, ikaw, ako ang pipili ng lahat ng ito. At hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po sapat yung tinanggap ko naman si Jesus bilang Lord and Savior ng aking buhay. Pupunta ako ng langit. Pakita mo sa iyong ginagawa, sa iyong pagsasalita, sa araw-araw na pakikisalamuha sa ating lifestyle. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po isang relihiyon. It is a lifestyle. Ito'y pamumuhay ng pagiging malapit sa ating Panginoon. Pagka tinanong ka, anong religion mo, Christian? Ang ganda lang yon. Pero kamusta tayo? Kapag ganti ay kabutihan, matatalo ang kasamaan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo dahil muli na naman ninyo po, Panginoon, binigyan ng pagpapahalaga at ipinamulat sa aming puso at isip ngayon ang kahalagahan po, Panginoon, ng inyong mga salita. Mahirap gawin at napakabigat po na gawin ang aming pinagbulayan. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, we can do all things through you who give us strength. Who give me strength, Panginoon. Kaya aming Diyos, sa iyo ko po itinatalaga ang lahat at sa tulong at biyaya ninyo, pangunahan nyo kami at pagpalain. Sa inyo po ang lahat ng papuri, aming Diyos. Ito po ang aming dasal at pakiusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Great unknown,
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deep until my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deep until my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deep until my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes far away. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensaheng aming napakinggan ngayong umaga. Gabayan niyo po kami, Panginoon, upang ito'y aming may sabuhay. Tunay nga po na mahirap gawin, lalo na kung kami ay nadidihado. Ngunit magtitiwala po kami sa inyo na hindi kami dapat maghiganti at kayo na ang bahala sa lahat. Gabayan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi kami ang magiging dahilan upang ang aming kapwa ay matutong maghiganti ng masama. Maraming salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa buong isang linggong nagdaan, sa lahat ng inyong pagpapala, paggabay, at sa patuloy niyong pagtugon sa aming mga kailangan. Panginoon, bilang bahagi ng aming pagsamba sa inyo sa umagang ito, narito po ang aming alay, ang aming handog. Tanggapin niyo po ito upang ito'y magamit para sa ikalalaganap ng inyong banal na salita. Maraming salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Malawak ang magalagi
Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Ayan. Oh. Ayan. Praise the Lord. Ang mensahe na atin po napagsalunan ngayong umagang ito ay may pinamagatang kapag ganti ay kabutihan. Praise God. Meron po ba ditong ngayon lamang po, sa pagkakataon pong ito, nais po nating ayayahan, kung meron po dito, yung mga first-timers po, na ngayon lang po kayo naka-attend dito, pwede po ba namin kayong makilala, makita? Ayun, praise the Lord, napakarami. Wala po. So kung wala naman po, welcome sa ating lahat. Sa faithful na dinadala rito ng ating Panginoon, ikinagagalak po namin na kayo ay makasama at niig sa atin pong pag-worship sa Diyos. Hallelujah. Ayan. Kung kayo naman po ay may mga kasamang maliliit na bata, atin pong pinagbibigay alam na mayroon po tayong Junior Sunday School na nagaganap kasabay ng ating pananambahan. Mayroong dedicated space po para sa mga bata kung saan sila ay natuturuan din ng mga aral mula sa Biblia na angkop sa ating o sa kanilang edad at kaisipan. We also encourage everyone to stay connected with kapatiran through fellowship before and after our service. Patuloy po nating kilalanin ng isa't isa. Ayan. You can also learn about and join different ministries in our church, no? Kung nagnanais po kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Our ushers will gladly assist you para po sa mga karagdagang informasyon sa mga gawain ito. I-approach lamang po ninyo ang ating mga ushers kung kayo po ay may pagnanais na kayo po ay sumali sa anumang ministeryo ng gawain natin dito sa church. Every Sunday po, tayo ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Diyos dito po sa Kana Worship Hall at 10 a.m. ng umaga. Umaga talaga. Ang gawain ito ay napapanood din ng live sa ating Facebook page, Day by Day Dasmariñas, at ang replay ay mapapanood din sa ating YouTube account at Day by Day Dasmariñas. Ayan. Meron po tayong worship celebration midweek service. Every Wednesday po ito, alas 7:30 ng gabi, via Zoom. Ang lahat po ay inaanyayahan din na dumalo at makibahagi sa gawaang ito online. For our church activities, we encourage you to register and attend the Adult Sunday School. Ito po ay ginaganap every Sunday at 9 a.m. dito po sa ating worship hall. Ang educational program na ito ay tumatalakay sa mga sumusunod pong mga topics. Una po yung salvation, followed by basic growth, advanced growth, at church membership and cultural redemption. Join us in discovering God's Word. Just approach Ate Joy Salazar upang makapagpalista. Saan ba si Ate Joy? Yun, nandito po. Iniyahan din po natin ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginaganap tuwing linggo pagkatapos naman ng ating worship celebration. To all our youth, we call you to stay, connect, and grow in Christ together. Meron din po tayong virtual Bible study. Ito po ay ginaganap tuwing sa Monday po, yung kapatiran sa Daang Hari, 7:30 po ng gabi. Pag Wednesday naman po ay kapatiran sa Japan, 6 p.m. po. At pag Thursday po ay dalawa, kapatiran sa General Trias, 5 p.m. po at 6 p.m. po. No? At pag Friday, meron po tayong Friday group, 7:30 p.m. ng gabi. Saturday po, Saturday group, 8 a.m. On Sunday, Sunday group, mamaya, 7:30 p.m.
p.m. Atin naman pong mga tithes and offerings para naman po sa ating kaloob at maaari rin po ito ninyo i-deposito sa atin pong mga bank account. Meron po tayong dalawa, BDO at saka BPI bank account numbers. Ayan, nandyan po sa inyo sa ating mga screen. Ang youth ministry fundraiser, ito po ay last call para po sa ating youth ministry fundraising. Atin din pong suportahan ang youth ministry. Ang ating mga kabataan ay lumilikom ng fund para sa darating na anibersaryo ng ating simbahan. Collect these exclusive cups available in colors black, navy blue, white, and khaki for only 200 pesos each. Tamang-tama po ito sa inyong ngayong summer. Huling araw na po ng pag-order. Place your orders today and approach our youth leaders for payment details today. Nakatulong ka na sa ministry, nakaporma ka pa. Ayan. Kailangan ko talaga yung cup. Yan. Meron po, malapit na ang pasukan. Ito po, ito po yung mga charity programs ng atin pong simbahan. Ang atin pong women's ministry ay naglalayon na makapag-abot ng munting tulong para sa mga munting mag-aaral ng Purok 7, Barangay Munting Mapino na Cavite. Maaari po tayong magbigay ng mga sumusunod, mga pwede pong notebooks, pens, pencils, papers, dental kits, alcohol, clothes, and slippers na pangbata. Black shoes at school bags, para po ito sa mga mag-aaral. Ang deadline po ng pagtanggap ng mga donasyon ay hanggang June 21, 2026. Makipag-ugnayan lamang po kay Ate Rowena. At mag-text sa 0917-729-1012 para sa mga nasabing gawain. Ayan, ang ministry meetings and praise schedule. Ngayon pong May 17, ang atin pong women's ministry ay meron pong ministry meeting. Lahat ng adult women's nanay ay kasama po. Sa 24 naman po ay yung ating Young at Heart ministry. Meron po silang meeting. At sa May 31 po ay ang ministry head meetings. Alright. So for inquiries, para po sa mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa ating smart number. Ayan po. At meron din po tayong sa Globe. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan. Ngayon po ay, yun po sinabi sa atin ng ating pastor kanina, hamon po sa ating mga Pilipino. Wala pong gagawa nito kundi tayong lahat. Panalangin po natin yung mga nangyayari sa ating government. Ipanalangin po natin sila na maging good steward po ang ating mga opisyal ng ating gobyerno. Nilagay po sila ng Panginoon dyan. Sabi po sa atin, tayo po ay sumunod. The only prayer that we can give for them is for them to be good stewards ng Panginoon. Philippines, 32% income tax plus 12% VAT, 44%. Finland has 40% to 45% tax kinukuha. But they are the happiest people in the world. Ang Pilipinas, 44%. Pero malungkot tayo. Maano ba kayo? Masaya ba tayo? Diba? Pero pareho na ta. Ang tax rate natin is for first world country, but the service for third world country. That's the reality because they are not being good steward. Papanalangin natin sila. Baka bakbakan natin sila ng panalangin for them to be good steward of the 44% na kinukolekta sa atin ng ating gobyerno. Diba? 44% sa Finland, masaya sila because of strong social support, low corruption and high trust, work-life balance, masaya sila, nature and lifestyle nila, economic security. Karamihan ng ospital, edukasyon, eskwelahan sa kanila, libre, owned by the government. Sana tayo ganun din. Lord,
Let's pray for them. Thank you, Lord. Tayo pong lahat, purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Tumayo po tayong lahat, tayo ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, taos puso po ang aming pagpupuri, pasasalamat at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan dahil sadyang napakabuti ninyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo nyo sa amin. Salamat sa inyong kabaitan. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong walang sawang pagkakaloob ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Nakatayo kami sa inyong harapan, Panginoon, dahil po lamang sa inyong awa. Dahil po sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong malasakit. Salamat po, aming Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, never po ninyo kaming gawan ng hindi mabuti. Lahat ng ginagawa niyo sa amin, pawang kapakinabangan namin, pawang sa aming pong sarili, Panginoon, na pagpapala. Marami pong salamat. At Lord, sa kalagayan po namin, Panginoon, tulad ng mensaheng aming pong pinagbulay-bulayan ngayon, salamat po sa mensahe. Nawa, Panginoon, hindi lamang po namin ito napakinggan, kundi ito po, Panginoon, ay itanim niyo po sa matabang bahagi ng aming puso upang masumpungan niyo po kami sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa, sa aming pong pagtupad ng aming mga responsibilidad bilang individual, bilang bahagi ng isang pamilya, bilang isang ama, ina, mga anak, bilang isang Pilipino, Panginoon. Masumpungan niyo po kami na patuloy na nagsusumikap na sumusunod sa inyong mga salita. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at sama-sama naming idinudulog sa inyo ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Nawa, Panginoon, huwag pong mawaglit sa aming puso at isip ang dahilan kung bakit niyo kami ginawang Pilipino at niloob na mamuhay dito po sa bansang Pilipinas. Lord, sa nangyayari at nagaganap sa aming bayan, ito po hindi lingid sa inyo. Subalit may itinuturo po kayo sa amin, Panginoon, na lalo kaming lumapit sa inyo, magtiwala sa inyo, umasa sa inyo, Panginoon, na kayo ay makapatarungang Diyos, na kailanman ay hindi papayag na merong naaapi at merong pong naaargabyado at merong pong nananagana sa masamang pong paraan. Alam namin, Panginoon, na kayo ay Diyos na hindi natutulog, 24/7, Panginoon. Walang oras, Panginoon, kayo. Kaya aming Diyos, alam ko po na nakikita ninyo at nasisiyasat ninyo ang aming pong mga puso. Kaya sa iyo po namin itinataas ang lahat. Panginoon, samahan niyo kami, aming Diyos. At sa amin po ngayong pansamantalang pagwawalay, samahan niyo po kami at gabayan, Panginoon. Lukuban niyo kami ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo, at ihatid niyo kami ng ligtas at payapa sa aming uuwian hanggang sa amin po, Panginoong, pagdating pa sa aming mga tahanan, hanggang sa 1 linggong ito na muli pong daraan. Salamat po. Muli, ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa
Jesus.